Sa gitna ng pagtakbo laban sa kamatayan, upang iligtas ang batang dumaranas ng matinding kumbulsyon, isang kasambahay ang biglang napagbintangan at pinalayas ng walang paliwanag. Ngunit nang lumabas ang katotohanan mula sa kamera at pahayag ng doktor, napilitang harapin ng ama ang sariling pagkakamali. Mula ba sa masakit na pagkaunawang ito, ay maari bang mabuo ang isang bagong pamilya, hindi batay sa dugo, kundi sa pagtitiwala at tunay na pagmamahal? Ang marangyang mansyon ng mga Imperial sa Forbes Park ay balot sa isang malalim na katahimikan. Sa dilim, tanging ang malamlam na ilaw mula sa buwan ang gumuguhit sa mga eleganteng kasangkapan sa loob. Para kay Lyra Alcantara, ang katahimikang ito ay isang paalala ng agwat sa pagitan ng kanyang mga pangarap at ng kanyang kasalukuyan. Sa kanyang maliit na kwarto sa silong, yakap-yakap niya ang isang luma at manipis na unan. Sa kanyang panaginip, hindi siya si Lyra na isang kasambahay. Nakasuot siya ng puting uniforme, malinis at mabango. Sa leeg niya ay nakasabit ang isang stethoscope at sa kanyang mga labi ay may ngiting puno ng pag-asa. Nasa harapan niya ang kanyang nanay at tatay. Umiiyak sa tuwa habang isinasabit sa kanya ang isang medalya. "Congratulations, Nurse Lyra Alcantara," ang bulong ng isang tinig. Ang matamis na panaginip ay biglang pinunit. Isang matinis at desperadong sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa baby monitor na nasa tabi ng kanyang kama. Hindi ito isang simpleng iyak. Ito ay isang sigaw ng sakit. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Sa isang iglap, nawala ang uniforme, ang medalya, ang pangarap. Ang natira ay si Lyra, ang tagapag-alaga, na may puso't isipang sinanay sa pag-aalaga ng may sakit. Bumangon siya na parang kidlat. Ang antok ay ganap na naglaho. Mabilis pa sa kanyang mga paa ang tibok ng kanyang puso. Tumakbo siya palabas ng kwarto, paakyat sa malawak na hagdanan, sinusundan ng tunog na nagmumula sa silid ng nagag-iisang anghel ng mansyon, si Angelo. Pagbukas niya ng pinto, isang magulong tanawin ang kanyang natunghayan. Dalawa pang kasambahay ang naroon, nagkakagulo, nanginginig sa takot. "Anong nangyayari?" tanong ng isa. "Diyos ko, si Sir Miguel. Tawagan niyo si Sir Miguel." Sigaw naman ng isa pa, ngunit hindi sa kanila nakatuon ang pansin ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kuna. Doon, nakita niya si Angelo. Ang maliit na bata ay nangingisay, nangingitim ang mga labi, nanlalaki ang mga mata, at ang buong katawan ay naninigas at yumayanig. Hindi siya humihinga ng maayos. Ang kanyang pagsasanay bilang isang nursing student ay bumalik na parang isang otomatikong tugon. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tinig ng kanyang dating professor. Kapag may seizure, unahin ang airway. Protect the patient from injury. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon na. Ang malakas at may awtoridad niyang sigaw sa dalawang kasambahay na natigilan sa kanyang biglaang pagbabago. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Maingat ngunit mabilis niyang binuhat si Angelo mula sa kuna at inilapag sa makapal na karpet sa sahig. Malayo sa anumang bagay na maaaring makasakit dito. Dahan-dahan niyang inihiga ang bata ng patagilid upang kung mayroon mang laway o suka ay hindi ito makabara sa kanyang lalamunan. "Angelo, Angelo, makinig ka kay Yaya Lyra mo," bulong niya, kahit alam niyang hindi siya naririnig ng bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga galaw ay tiyak at puno ng kaalaman. Tiniyak niyang walang nakaharang sa daanan ng hangin ng bata. Ang kanyang puso ay parang sasabog sa kaba, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. "Diyos ko, Panginoon ko, huwag niyo po siyang pababayaan," dasal niya sa kanyang isip, habang ang bawat segundo ay tila isang oras sa haba. Hindi niya inalis ang kanyang mga kamay sa pag-alalay sa ulo ng bata. Ang tanging naririnig niya
ay ang sarili niyang paghinga at ang nakakabinging katahimikan sa pagitan ng bawat pangingisay ni Angelo. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kalabog ang nagpatigil sa lahat. Ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Nakatayo roon si Miguel Imperial. Ang kanyang mamahaling damit ay bahagyang gusot. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod mula sa trabaho. Isang pagod na sa isang iglap ay napalitan ng purong sindak at galit. Ang nakita niya ay hindi isang tagapag-alaga na nagliligtas sa kanyang anak. Ang nakita niya ay isang eksenang mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang anak, ay nasa sahig. At sa ibabaw nito, nakadaga ng isang babae, si Lyra, na tila ba pinipigilan ito, ginigipit. Isang madilim na alaala ang sumabog sa isipan ni Miguel. Isang alaala ng isa pang bata, sa isa pang pagkakataon, na nawala dahil sa kapabayaan. Ang sakit, ang galit, ang takot, lahat ay bumalik. At hinarang nito ang anumang lohikal na pag-iisip. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng galit na hindi kayang unawain. Nakita niya ang mga kamay ni Lyra sa kanyang anak at iisa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Sinasaktan niya si Angelo. Humakbang siya pasulong. Ang bawat yabag ay mabigat at puno ng banta. Ang hangin sa silid ay biglang nanlamig at nanikip. Hindi pa man nakakapagpaliwanag si Lyra, hindi pa man niya nasasabi na sinusubukan niyang iligtas ang bata. Isang boses na parang kulog sa bagsik ang dumagundong sa buong silid. Isang utos na puno ng pagkamuhi at maling akala. Bitiwan mo ang anak ko. Para kay Miguel Imperial, ang mundo ay huminto at umikot pabalik sa nakaraan. Ang sigaw ni Lyra, ang kanyang mga salita, ay naging ingay na walang kahulugan. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang anak sa sahig at ang anino ng isang bangungot na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ang demonyo ng nakaraan ay bumalik. Suot ang mukha ni Lyra. Biglang nag-iba ang anyo ng silid. Hindi na ito ang nursery ni Angelo. Naging isa itong malamig na silid sa ospital. Ang amoy ng baby powder ay napalitan ng amoy ng antiseptiko. Ang imahe ni Lyra na nakadagan kay Angelo ay naging imahe ng dati nilang yaya. Umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa tabi ng isang maliit na kama kung saan nakahiga ang isang katawang hindi na humihinga. Ang kanyang panganay, ang unang anghel na kinuha sa kanya. Patawad, sir. Hindi ko po sinasadya. Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, kasabay ng mga salitang lumalabas sa bibig ni Lyra ngayon. Para sa kanya, pareho lang ang mga ito, mga kasinungalingan, mga palusot. Sa isang marahas na galaw, sinugod niya si Lyra at mabilis na inagaw si Angelo. Itinulak niya si Lyra palayo ng may buong lakas, dahilan para matumba ito sa sahig. Huwag mo siyang hahawakan. Sigaw niya, ang bawat salita ay may kasamang kamandag. Sir, nakikiusap po ako. Pakinggan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Lyra, habang luhay bumabalisbis sa kanyang mga pisngi. Sinubukan niyang tumayo. Sinubukang ipaliwanag. Nag-seizure po si Angelo. Tinutulungan ko lang po siya. Sinungaling! Putol ni Miguel. Ang kanyang boses ay naging isang malakas na dagundong. Inilayo niya si Angelo na parang isang mahalagang kayamanan na inaagaw ng isang magnanakaw. Anong ginawa mo sa kanya? Anong ipinainom mo sa kanya? Ang akusasyon ay isang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Lyra. Napailing siya, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Wala po, sir. Maniwala po kayo. Wala po akong ginagawang masama. Sa sandaling iyon, lumapit si Yaya Meding, ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit sa likod ng kanyang mga mata
ay may isang kislap ng tagumpay. "Naku, Sir Miguel," sabi niya sa isang nag-aalalang tono habang hinahaplos ang likod ng amo. "Kanina pa po kasi parang balisa si Lira. Hindi mapakali. Baka po may problema siyang dinadala." Ang mga salita ni Yaya Meding, bagamat mukhang walang mali siya, ay nagsilbing gasolina sa apoy ng galit ni Miguel. Tumingin siya kay Lira na para bang ito ang pinakamasamang nilalang sa balat ng lupa. Isang problema o isang masamang balak? "Sir, hindi po totoo yan," sigaw ni Lira. Ang kanyang boses ay basag na. "Yaya Meding, bakit po kayo nagsasabi ng ganyan? Alam niyo pong mahal na mahal ko si Angelo." Ngunit huli na ang lahat. Ang isipan ni Miguel ay sarado na. Ang takot na muling mawalan ay mas malakas kaysa sa anumang katwiran. "Guards!" Ang sigaw niya na umalingawngaw sa buong mansyon. "Pumunta kayo dito." Dalawang unipormadong gwardiya ang mabilis na pumasok. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pagkalito at pagkaalarma. Itinuro ni Miguel si Lira na nakaluhod pa rin sa sahig, umiiyak. "Palabasin niyo ang babaeng yan. Ngayon din, siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa sa pamamahay na ito." Ang utos ay malinaw at pinal. Nanlaki ang mga mata ni Lira. "Sir, wag po. Maawa po kayo." Hinawakan siya ng mga guwardiya sa magkabilang braso. Nagsimula siyang magpumiglas, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa purong desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Miguel, naghahanap ng kahit katiting na awa. "Sir Miguel, pakiusap. Ang mga gamit ko po. Ihagis niyo ang lahat ng gamit niya sa labas." Utos ni Miguel. Habang tinalikuran niya sila, hindi kayang tingnan ang mukha ng babaeng sa tingin niya ay nagtangkang kunin ang buhay ng kanyang anak. Sa labas, ang kalangitan ay tila nakikidalamhati. Biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang bawat patak ay malamig at walang awa. Kinakaladkad ng mga gwardiya si Lira palabas ng mansyon. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng ugong ng hangin at lakas ng ulan. Pagdating sa malaking gate, walang seremonya siyang itinulak palabas. Ilang sandali pa, isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian ang lumipad mula sa loob at bumagsak ng malakas sa isang nabuong sanaw sa kalsada. Basa, nilalamig, at wasak ang puso na paluhod si Lira sa basang semento. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang mga ilaw ng mansyon sa kanyang likuran ay tila mga matang mapanghusga, dahan-dahang nagsasara para sa kanya, magpakailanman. Sa loob ng silid, dumating na ang mga mediko. Agad nilang inasikaso si Angelo na dahan-dahan nang kumakalma mula sa seizure. Si Dr. Santos, ang personal na doktor ng pamilya, ay sumunod din. Matapos ang ilang pagsusuri at isang iniksyon ng gamot, ang pagyanig ng katawan ng bata ay tuluyan ng huminto. Si Angelo ay mahimbing nang natutulog, payapa na, nakahinga ng maluwag ang lahat, maliban kay Miguel. Nang sila na lang ni Angelo ang naiwan sa silid, umupo siya sa tabi ng kuna. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hinaplos niya ang mamasamasang buhok ng kanyang anak. Tinitigan niya ang payapang mukha nito. Ligtas na si Angelo. Iyon ang mahalaga. Nagawa niya ang tama. Naalis niya ang panganib. Ngunit kung nagawa niya ang tama, bakit may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kakaibang kabog? Bakit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, ay tila may isang malaking batong nakadagan sa kanyang puso? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang yakap-yakap niya ang natutulog na si Angelo, isang maliit ngunit makamandag na tanong ang nagsimulang umusbong sa kanyang isipan. Isang tanong na pilit niyang iwinawaksi, ngunit patuloy na bumabalik. Tama ba ang ginawa ko? Ang madaling araw ay dumating ng hindi namamalayan ni Miguel. Nakaupo pa rin siya sa tabi ng kuna ni Angelo.
Isang bantay na walang kapaguran, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa natutulog na anak. Ang mga ito ay nakatitig sa kawalan, pabalik-balik na pinagninilayan ang tanong na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Tama ba ang ginawa ko? Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Oo, tama. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Iyon ang tungkulin ng isang ama. Ngunit sa bawat pag-ulit niya nito sa kanyang isip, mas lalo itong nawawalan ng bigat, mas lalong nagiging isang hungkag na kasinungalingan. Maya-maya, may marahan na kumatok sa pinto. Pumasok si Dr. Santos. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mr. Imperial, bati niya. Nandito ako para sa follow-up check-up ni Angelo at para na rin sagutin ang anumang tanong ninyo. Tumango si Miguel, hindi tumitingin sa doktor. Kumusta na siya? Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Lumapit si Dr. Santos sa kuna at maingat na sinuri si Angelo. He's stable. Mukhang isang kaso ito ng febrile seizure. Minsan, nangyayari ito sa mga bata kapag biglang tumaas ang kanilang lagnat. Nakakatakot tingnan, pero madalas ay hindi naman ito delikado kung maagapan ng tama. Biglang nag-angat ng tingin si Miguel. Ito na ang pagkakataon niyang mapatunayan na tama ang kanyang ginawa. Kung maagapan ng tama, ibig sabihin, posible itong mapalala ng maling pag-aalaga. Tumingin si Dr. Santos sa kanya ng diretso. Posible. Ngunit sa kaso ni Angelo, ang eksaktong kabaligtaran ang nangyari. Mr. Imperial, kung sino man ang kasama ng anak niyo bago kami dumating, siya ang nagligtas sa buhay nito. Ang mga salita ng doktor ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na sampal. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang ginawa niyang paghiga sa bata ng patagilid, iyon ang tinatawag na recovery position. Pinigilan nito ang pagbara ng laway sa kanyang lalamunan. Ang pag-alis niya ng mga unan sa paligid ay pumigil sa anumang injury. Lahat ng ginawa niya ay textbook procedure, mga bagay na itinuturo namin sa mga nurse at first responder. Huminga ng malalim ang doktor bago idinugtong ang mga salitang babasag sa mundo ni Miguel. Sa totoo lang, kung hindi yun nagawa agad, baka hindi natin siya naisalba. Hindi makapagsalita si Miguel. Umiling siya. Imposible. Nakita ko na parang sinasaktan niya ang anak ko. Ang nakita ninyo, Ginoo, ay ang galaw ng isang taong desperadong nagliligtas ng buhay sa ilalim ng matinding pressure, hindi ang galaw ng isang taong nananakit. Ang bawat salita ni Dr. Santos ay isang patak ng lason sa kumpiyansa ni Miguel. Matapos umalis ng doktor, naiwan siyang tulala. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok sa isang bagong emosyon. Hindi na galit, kundi pagdududa. Isang nakakakilabot na pagdududa sa kanyang sariling pag-iisip. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman. Parang isang robot, tumayo si Miguel at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa malawak at tahimik na pasilyo ng mansyon ay mabigat. Bawat eleganteng palamuti sa dingding ay tila nangungutya sa kanya. Ang kanyang patutunguhan, ang security room. Umupo siya sa harap ng malalaking monitor. Ang silid ay madilim at malamig. I-play mo ang recording mula sa nursery. Bandang 2:00 ng madaling araw. Utos niya sa security personnel. Sa screen, lumabas ang imahe ng payapang silid ni Angelo. Ilang sandali pa nagsimula ang pag-iyak ng bata. At pagkatapos, nakita niya. Nakita niya si Lyra na pumasok na parang isang bagyo. Ang kanyang mukha ay puno ng tunay na takot. Nakita niya ang profesionalismo sa bawat tiyak niyang galaw, walang pag-aalinlangan. Nakita niya kung paano niya inilagay si Angelo sa sahig, kung paano niya inayos ang posisyon nito. Naririnig sa audio ang kanyang mga utos sa ibang kasambahay, ang kanyang boses na nanginginig ngunit puno ng awtoridad.
Naririnig ang kanyang mga bulong na dasal at pagkatapos, nakita niya ang sarili niya. Pumasok siya sa eksena na parang isang halimaw. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi makatwiran. Nakita niya ang pagtulak niya kay Lyra. Narinig niya ang sarili niyang masasakit na salita, ang kanyang mga akusasyon. Nakita niya ang takot at sakit sa mga mata ni Lyra. Ang kanyang mukha sa refleksyon ng monitor ay nagbago. Ang pagtitiwala ay naging pagkalito. Ang pagkalito ay naging gulat. Ang gulat ay naging isang malalim na hiya na sinundan ng isang matinding pagsisisi na gumapang mula sa kanyang sikmura pataas sa kanyang lalamunan. Siya ang kontrabida sa kwento. Siya ang nagkamali. I-pause na sana niya ang video nang may napansin siya sa isang sulok ng screen. Si Yaya Meding. Binalikan niya ang video. Sa sandaling dumating siya at nagsimulang sumigaw. Sa gitna ng pagkukunwaring pag-aalala ni Yaya Meding, may isang iglap, isang segundo lang, kung saan sumilay sa mga labi nito ang isang ngiti. Isang nangiti na halos hindi mo mapapansin, isang ngiting puno ng lihim na kasiyahan. Iyon na ang huling piraso na bumasag sa lahat. Ang katotohanan, brutal at pangit, ay nasa harap na niya. Isang malakas na sigaw ng pagkasuklam sa sarili ang kumawala mula sa lalamunan ni Miguel. Sa isang iglap ng galit na hindi na niya nakadirekta kay Lyra, kundi sa kanyang sarili, buong lakas niyang sinuntok ang monitor. Nabasag ang salamin sa 1,000 piraso, kasabay ng pagbasag ng kanyang puso. Hindi niya ininda ang sakit sa kanyang kamay. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong apoy. Apoy ng desperasyon. Ibinukas niya ang pinto at sumigaw sa kanyang head of security. Ang kanyang boses hindi nagalit, kundi basag at puno ng pagsisisi. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo si Lyra at ibalik dito. Ngayon din. Ang amoy ng murang sabaw at piniritong isda ay humahalo sa usok ng mga bus sa terminal ng Pasay. Para kay Lyra, ito ang amoy ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa isang maliit at maingay na karinderya, sa harap ng isang mangkok ng lugaw na hindi niya magalaw. Kanina pa ito lumamig, katulad ng kanyang puso. Ang bawat ingay sa paligid, ang sigaw ng mga konduktor, ang busina ng mga sasakyan, ang tawanan ng ibang mga kumakain, ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Dito siya nararapat. Ito ang mundong binaliwala niya sa pag-asang makakatulong siya sa isang pamilyang hindi naman talaga siya kailanman ituturing na kapamilya. Inilabas niya ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang lahat ng laman nito, ilang lukot na papel na pera at ilang barya. Binilang niya ito. Sapat lang para sa pamasahe pabalik sa probinsya at kaunting tira para sa panawid gutom sa biyahe. Pagkatapos noon, wala na. Babalik siyang bigo sa kanyang mga magulang. Ang pangarap niyang maging nurse ay muling magiging isang malayong bituin na hindi na niya abot kamay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pinunasan niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Tapos na ang pag-iyak. Kailangan niyang maging matatag. Nang biglang may 2 lalaking nakasuot ng itim na suit ang tumayo sa harap ng kanyang mesa. Ang kanilang anyo ay hindi nababagay sa lugar na yon. Biglang tumahimik ang paligid. Miss Lyra Alcantara? Tanong ng isa. Ang boses ay magalang ngunit walang emosyon. Kinabahan si Lyra. Bakit po? Pinapasundo po kayo ni Mr. Imperial. Ang pagkarinig sa pangalang iyon ay nagdulot ng panibagong kirot sa kanyang dibdib. Tumayo siya. Pakisabi sa kanya, hindi na ako babalik. Tapos na ang trabaho ko sa kanya. Sinubukan niyang umalis, ngunit marahan silang humarang sa kanyang daan. Miss, pasensya na po. Utos lang po ang sinusunod namin. Sa likod nila, isang pamilyar na sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto at mula roon ay lumabas si Miguel Imperial. Ngunit hindi ito ang Miguel Imperial na kilala ni Lyra.
Wala ang postura ng isang aroganteng bilyonaryo. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang mga ito'y namumula at pagod. Mukha siyang isang taong hindi natulog, isang taong dumaan sa isang personal na impyerno. Naglakad siya palapit at ang mga tao sa karinderya ay napatingin, nagbubulungan. Hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lyra. Nang nasa harap na niya ito, walang salitang lumabas sa kanyang bibig sa loob ng ilang segundo. Tila hinahanap niya ang mga tamang salita, ngunit walang dumating. Sa huli, isang bulong lang ang kanyang nagawa. Lyra. Nanatiling matigas si Lyra, kahit ang puso niya ay nagwawala. Ano pa po ang kailangan niyo sa akin, sir? Hindi pa po ba sapat ang ginawa niyo kagabi? Yumuko si Miguel. Ang taong hindi kailanman yumuyuko sa kahit sino, ang taong kayang bilhin ang lahat, ay nakatayo sa isang maruming bangketa, nagmumukhang kaawa-awa. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay basag. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Nagkamali ako, Lyra. Isang malaking pagkakamali. Ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi maganda, hindi makinis. Ngunit puno ito ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lyra sa kanya. Sinseridad. Umiling si Lyra. Salamat po sa pag-amin, pero hindi na po mababago noon ang katotohanan. Hinusgahan niyo ako. Itinapon na parang basura. Paano po ako magtatrabaho sa isang lugar kung saan wala pong tiwala sa akin? Ang mga salita ni Lyra ay tumama kay Miguel. Alam niyang tama ito. Natalo na siya. Ngunit meron siyang huling alas. Alam ko, sabi niya. Pero hindi ito para sa akin, Lyra. Para ito sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang may hinahanap siyang video. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Lyra. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Lyra. Sa screen, nakita niya ang silid ni Angelo at narinig niya ang isang tunog na bumasag sa kanyang puso sa 1,000 piraso. Si Angelo. Umiiyak ito ng malakas. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa rehas ng kuna. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. At sa gitna ng kanyang mga hikbi, paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang nagpawala sa lahat ng galit at sakit sa puso ni Lyra. Yaya Lee! Yaya Lee! Nasaan si Yaya Lee? Bumuhos ang mga luha ni Lyra. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pagmamahal at pananabik para sa batang itinuring na niyang anak. Binitawan niya ang cellphone at napahagulgol. Please, Lyra! Pagmamakaawa ni Miguel, ang kanyang boses ay desperado na. Kailangan ka niya. Kailangan ka namin. Ang pagbabalik sa mansyon ay isang panibagong pagsubok. Habang naglalakad si Lyra sa malaking pinto, ang lahat ng mga kasambahay ay napahinto. Nakatingin sa kanya na may pinaghalong paghanga at awa. Si Miguel ay nasa likod niya, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang anino na puno ng pagsisisi. Nasa gitna ng sala, si Yaya Meding, karga-karga si Angelo na medyo iritable. Nang makita ni Angelo si Lyra, biglang nagliwanag ang kanyang munting mukha. Ang lungkot ay napalitan ng purong kagalakan. Nagpumigla siya sa mga braso ni Yaya Meding, iniunat ang kanyang mga kamay patungo kay Lyra. Mama! Natigilan ang lahat. Mama! Mama Lee! Sigaw ng bata. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pananabik. Parang isang kidlat na tumama, nanigas si Yaya Meding sa kanyang kinatatayuan. Ang pagkukunwaring ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Habang ang lahat ay nakatingin sa masayang pagtatagpo ni Lyra at Angelo, ang mga mata ng matandang kasambahay ay nakapako kay Lyra. At sa mga matang iyon, walang mababakas na tuwa. Tanging isang malamig, malalim, at nakakakilabot na pagkamuhi. Isang bagong umaga ang dumating sa mansyon ng mga Imperial, ngunit hindi ito katulad ng mga nakaraan.
May kakaibang hangin na umiihip sa mga pasilyo, isang pinaghalong hiya, pag-iingat, at isang munting pag-asa. Ang salitang binitawan ni Angelo kagabi, "mamali," ay tila isang mahikang bumago sa lahat. Para kay Lyra, ito ay isang bigkis na nagpapatibay sa kanyang puso. Para sa ibang mga kasambahay, ito ay isang anunsyong nag-aangat sa kanya mula sa pagiging isang simpleng katulong. Maaga siyang bumangon, dala ng nakasanayan. Ang una niyang laging ginagawa ay ang magtimpla ng kape para sa lahat. Ngunit pagdating niya sa malawak at modernong kusina, natigilan siya. Nakatayo sa harap ng mamahaling coffee machine si Miguel Imperial. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pajama pants, malayo sa karaniwan niyang suot na business suit. Mukha itong nalilito habang pinipindot ang mga butones ng makina, na tila ba unang beses itong gumawa ng sarili niyang kape. Nang maramdaman niyang may tao, bigla siyang lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo ng katahimikan ang namagitan sa kanila, puno ng hindi masabing mga salita. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Lyra. Pakiramdam niya ay para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ako na po dyan, sir," sabi niya, akmang lalapit. Itinaas ni Miguel ang isang kamay para pigilan siya. "Huwag na. Ako na." May kaunting nanggiti sa kanyang labi, isang nangiting hindi pa nakikita ni Lyra dati. "Pasensya na. Hindi ko yata alam kung paano ito gamitin." Napangiti rin si Lyra ng bahagya. "Pindutin niyo lang po yung latte, sir." Sinunod siya ni Miguel. Ilang sandali pa, isang mabangong amoy ng kape ang pumuno sa hangin. Nang matapos ang makina, maingat niyang kinuha ang tasa. Ngunit sa halip na para sa kanya ito, iniabot niya ito kay Lyra. Nagulat si Lyra. "Naku, sir, para po sa inyo yan. Para sa'yo yan," mariin niyang sabi. Ngunit may lambing sa kanyang boses. Isang maliit na pasasalamat. Sa lahat. Nag-aalangan man, tinanggap ni Lyra ang mainit na tasa. Nagdikit ang kanilang mga daliri sa isang iglap. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong braso na nagdulot ng init sa kanyang mga pisngi. "Sa salamat po, inanamba mo." Ang mga araw na sumunod ay puno ng mga ganitong maliliit ngunit makahulugang pagbabago. Minsan, habang naglalaro sila ni Angelo sa hardin, tahimik na uupo si Miguel sa di kalayuan. Pinapanood sila. Hindi na siya ang amo na nagmamasid, kundi isang amang nag-aaral kung paano muling maging bahagi ng isang pamilya. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Angelo, naupo si Miguel sa tabi ni Lyra sa may beranda. "Alam mo ba kung bakit ako naging ganon? Noong gabing iyon?" Bigla niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malayo. Hindi umimik si Lyra, hinayaan niya lang siyang magsalita. May panganay sana si Angelo. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Si Michael, kamukhang kamukha niya noong sanggol pa. Pero, iniwan namin siya sa isang yaya na pinagkatiwalaan namin ng lubos. Isang gabi, nagkaroon siya ng mataas na lagnat. Hindi agad sinabi sa amin ng yaya. Nang dinala namin siya sa ospital, huli na ang lahat." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Hindi niya ito pinunasan. "Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na yun mauulit. Kaya noong nakita kita, na nasa ibabaw ka ni Angelo, bumalik ang lahat. Ang takot, ang galit, ang pagsisisi, at ikaw ang napagbuntunan ko. Patawad." Sa sandaling iyon, hindi isang bilyonaryo ang nakita ni Lyra. Nakita niya ang isang ama na may malalim na sugat. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang simpleng dampi, ngunit puno ng pag-unawa. "Naiintindihan ko po," ang tanging nasabi niya. At alam ni Miguel na totoo iyon. Ngunit habang namumuo ang isang bagong ugnayan sa pagitan nilang dalawa, may isang anino sa mansyon na hindi natutuwa. Isang araw, habang naglalaro sa sahig sina Lyra at Angelo, dumaan si Yaya Meding
May dalang isang bandehado na may lamang bagong kulong tsaa. Bigla, tila ba natapilok ito malapit sa kanila? Ay! Sigaw niya at ang mainit na tubig mula sa takure ay tumapon. 1 pulgada lang ang layo mula sa kamay ni Angelo. Mabilis na niyakap at inilayo ni Lira ang bata. Yaya Meding, mag-ingat po kayo. Nako, pasensya na Hija, pasensya na, sabi ng matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, isang malamig na kaba ang naramdaman ni Lira. Ang pagkatapilok na yon, parang hindi aksidente. Kinagabihan, pag-uwi ni Miguel mula sa opisina, may dala siyang isang malaking paper bag. Inabot niya ito kay Lira. Para sa'yo, sabi niya. Nagtataka itong binuksan ni Lira. Sa loob, hindi alahas o mamahaling damit ang laman, kundi 3 makakapal na libro. Isang pediatric nursing manual, isang libro tungkol sa first aid para sa mga bata, at isang medical encyclopedia. Napatingin siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Dapat noon pa man ay nagtiwala na ako sa kaalaman mo, sabi ni Miguel. Isang sinserong ngiti ang nasa kanyang labi. Gusto kong magkaroon ka ng lahat ng kailangan mo para alagaan si Angelo at para sa pangarap mo. Sa lahat ng ginawa ni Miguel, ito ang pinakanagpalambot sa puso ni Lira. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi respeto. Respeto sa kanyang kakayahan at sa kanyang mga pangarap. Dahil sa insidente ng natapong tsae, nag-alok si Lira na tulungan si Yaya Meding sa paglilinis ng kwarto nito kinabukasan dahil nagrereklamo itong sumasakit ang kanyang likod. Habang nagpapalit siya ng pundan ng una ng matanda, may nakapa siyang isang bukol sa ilalim nito. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Isa itong maliit na telang supot na mahigpit na tinalian. Nang buksan niya ito, isang kakaibang amoy ang lumabas. Amoy ng pinatuyong dahon at ugat. Matapang at medyo mapait. Hindi niya alam kung ano ito, pero ang kanyang kaalaman sa medisina ay nagsasabing hindi ito ordinaryong halamang gamot. May kung anong nagpapahina sa loob niya, isang pakiramdam na ang bagay na hawak niya ay hindi nagdadala ng ginhawa, kundi ng panganib. Si Miguel Imperial ay isang taong sanay sa paggawa ng malalaking desisyon. Sa mundo ng negosyo, ang isang maling kalkulasyon ay maaaring magdulot ng pagkalugi ng milyon-milyon. Ngunit habang nakatitig siya sa maliit na supot ng mga tuyong halaman sa kanyang palad, pakiramdam niya ay mas mabigat ang desisyong nasa harapan niya ngayon. Dala-dala ni Lira ang supot na yon sa kanya kaninang umaga. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala na alam niyang hindi basta-basta. Sir? Sabi nito sa nanginginig na boses. Hindi po ako sigurado, pero ang amoy nito, may kakaiba po. At ang itsura ng mga ugat, may kahawig po itong itinuro sa amin sa klase noon na nakakalason kapag mali ang paggamit. Isang bahagi ng isip ni Miguel ang gustong tumawa. Isang supot ng halamang gamot? Mula sa kwarto ni Yaya Meding, ang babaeng halos nagpalaki sa kanya? Imposible. Ngunit ang tiwalang sinimulan niyang ibigay kay Lira ay mas malakas. Nakita na niya ang resulta ng pagdududa sa dalagang ito at hinding-hindi na niya iyon uulitin. Ako nang bahala dito. Ang tanging sinabi niya kay Lira, kasabay ng isang tango na nagsasabing naniniwala siya rito. Agad siyang gumawa ng isang tawag sa isang pribadong laboratorio, isang pasilidad na madalas gamitin ng kanyang kumpanya para sa product testing. Walang tanong-tanong. Isang rider ang agad na dumating para kunin ang supot na maingat na isinililid sa isang sealed evidence bag. Ang utos niya, urgent, top priority. I want the results within hours. At ngayon, habang nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina sa loob ng mansyon, hinihintay niya ang tawag na yon. Ang bawat tiktak ng eleganteng orasan sa dingding ay parang isang malakas na martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido.
Tumingin siya sa labas ng bintana. Masaya. Si Lyra at Angelo ay naghahabulan sa damuhan. Ang tawa ng kanyang anak ay umaabot hanggang sa kanyang kinaroroonan. Ang tawanan na iyon ang lahat-lahat sa kanya. Isang tawanan na muntik nang mawala. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Nanlamig ang kanyang dugo. Ito na yon. Imperial speaking, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng lumaragasang kaba sa kanyang dibdib. Mr. Imperial, good afternoon. This is Dr. Reyes from the lab. Sabi ng isang boses sa kabilang linya. We have the preliminary results of the sample you sent. And? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Sir, the main component is a root known locally as gabi-gabi. In small, controlled doses, it's a traditional remedy for arthritis, but the concentration in this sample, it's high, very high. Prolonged exposure, especially when ingested even in trace amounts. It's a neurotoxin. It causes disorientation, muscle spasms, and in severe cases, seizures. Ang mundo ni Miguel ay gumuho. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Seizures. Ang isang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang putok ng baril. Parang binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Thank you, doctor. Sabi niya sa isang halos hindi marinig na boses at ibinaba ang telepono. Nanatili siyang nakaupo, tulala, sa loob ng 1 minuto. Ang imahe ni Yaya Meding, ang nag-aalagang Yaya Meding, ang naghahain sa kanya ng pagkain, ang kumakanta ng uyayi sa kanya noong bata pa siya, ay biglang naging isang nakakatakot na halimaw. Tumayo siya. Ang kanyang paggalaw ay kalmado, ngunit sa loob niya ay isang bulkan ng galit ang sumasabog. Pakitawag si Yaya Meding, sabi niya sa intercom sa kanyang sekretarya. Papuntahin mo siya dito. Ngayon na. Ilang sandali pa, pumasok si Yaya Meding, may ngiti sa kanyang labi. Pinapatawag mo raw ako, hiho? Hindi siya sinagot ni Miguel. Itinuro niya ang upuan sa harap ng kanyang mahogany desk. Umupo ang matanda. Medyo nagtataka sa lamig ng pakikitungo ng kanyang alaga. Maingat na inilapag ni Miguel ang maliit na supot ng mga halamang gamot sa gitna ng mesa. Ang maliit na bagay na yon ay tila may bigat ng isang bomba. Nawala ang nangiti sa mukha ni Yaya Meding. Ano yan? Ikaw ang tanungin ko, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Ano ito, Yaya? Yan ba? Biglang tumawa ng pilit ang matanda. Halamang gamot lang yan, iho, para sa rayuma ko. Alam mo na, tumatanda na. Rayuma? Tanong ni Miguel. Dahan-dahang tumango na, parang naniniwala. Ganoon ba? Kasi ayon sa laboratorio, ang gamot mo sa rayuma ay isa ring lason na nagdudulot ng seizure sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Yaya Meding. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Hindi. Hindi totoo yan. Paninira lang yan. Paninira? Tumayo si Miguel. Ang kanyang mga palad ay nakapatong sa mesa. Kung ganon, baka paninira lang din ang nalaman ko na ang pamangkin mo ay si Aling Sela, na asawa ng kapatid ng dati naming yaya. Ang yaya na namatay sa depresyon matapos masisi sa pagkamatay ng panganay ko. Tama ba ako? Doon na bumigay ang lahat ng depensa ni Yaya Meding. Ang kanyang pagkukunwari ay natunaw. At ang lumabas ay isang mukha ng purong galit at hinanakit na matagal nang nakatago. Oo, sigaw niya, ang kanyang boses ay hindi na malambing kundi matinis at puno ng kamandag. Tama ka. Sinira niyo ang pamilya namin. Itinapon niyo ang pamangkin ko na parang basura matapos siyang pagsilbihan kayo. Naghirap sila. Namatay siyang dala-dala ang kahihiyan, samantalang kayo, patuloy lang sa marangyan niyong buhay.
Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng galit. Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman namin, ang mabuhay sa takot araw-araw. Gusto kong makita kang masaktan, makita kang unti-unting mawasak habang pinapanood mong nagdurusa ang anak mo. Iyon ang nararapat sa inyong mga imperial. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis. Natigilan si Yaya Meding. Napatingin siya mula sa mga pulis pabalik kay Miguel. Hindi makapaniwala. Hindi ko lang buhay ng anak ko ang sinubukan mong sirain. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Sinira mo ang tiwala ko at habang buhay mong pagbabayaran yan. Hinawakan ng mga pulis ang magkabilang braso ng matanda. Nagpumiglas ito, nagsisigaw. Habang kinakaladkad siya palabas ng opisina, bigla siyang huminto sa may pintuan. Lumingon siya. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakatakot na ngiti. Tumingin siya, nang diretso kay Miguel at kay Lira. Nakadarating lang at nakatayo sa likod, puno ng gulat. Akala niyo ba tapos na? Tawa niya na parang isang baliw. Hindi pa ito tapos. Isa lang akong maliit na piyesa. Darating ang tunay na demonyo. At sa pagdating niya, pagsisisihan niyong hindi niyo na lang hinayaang mamatay ang batang yan. At sa huling mga salitang yon, isinara ang pinto. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan at isang bagong anino ng panganib na mas madilim at mas nakakatakot kaysa sa dati. Ang mga salita ni Yaya Meding ay nag-iwan ng isang malamig na anino sa loob ng mansyon. Darating ang tunay na demonyo. Para kay Lira, ang mga salitang yon ay parang isang multo na gumagala sa bawat sulok ng tahimik na pamamahay. Sa nagdaang 2 araw, sinubukan nilang ibalik ang normalidad. Sinubukan nilang paniwalain ang kanilang mga sarili na tapos na ang panganib. Ngunit ang kapayapaan na kanilang nararamdaman ay marupok, tulad ng isang manipis na salamin. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Angelo sa hardin, naramdaman ni Lira ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang tawa ng bata habang hinahabol niya ang isang paru-paro ay musika sa kanyang pandinig. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Miguel, isang tunay at payapang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, para silang isang tunay na pamilya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lira na baka nga tapos na ang bangungot, ngunit ang mga bangungot ay may paraan ng paggising sa'yo sa pinakamasayang bahagi ng iyong panaginip. Bigla, narinig nila ang sunod-sunod na busina mula sa labas ng gate. Hindi ito ordinaryong busina, may kasama itong komosyon. Ang radyo ng security guard ay umingay. Sir Miguel! Sir Miguel! Nandito po si Ma'am Isabel. Ang pangalan pa lang ay sapat na para burahin ang nangiti sa mukha ni Miguel. Agad itong napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Tumayo siya, ang kanyang buong katawan ay naging alerto. Papasukin mo, utos niya sa radyo. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Lira, ipasok mo na si Angelo sa loob. Kinarga ni Lira si Angelo na nagtataka kung bakit biglang natigil ang kanilang laro. Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon, bumukas ang malaking gate. Isang itim at makintab na European car ang pumasok na sinundan ng 2 pang sasakyan. Hindi ito isang simpleng pagbisita. Ito ay isang pananakop. Mula sa unang sasakyan, lumabas ang isang babae. Siya ay ang definisyon ng karangyaan. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida na nagkakahalaga marahil ng buong sahod ni Lira sa loob ng 1 taon. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mukha ay may makeup na tila hindi kayang gusutin ng anumang problema sa mundo. Ang kanyang pabango ay nauna pa sa kanya. Isang mamahaling amoy na tila gustong burahin ang lahat ng pamilyar na amoy sa loob ng tahanan. Ito si Isabel de la Torre at sa likod niya, bumaba ang 2 lalaking nakasuit
na may dalang mga briefcase at ilang mga taong may dalang kamera. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Salubong ni Miguel. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Iniharang niya ang kanyang katawan na tila isang pader sa pagitan ni Isabel at Nina Lira at Angelo. Ngumiti si Isabel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isn't it obvious, Miguel? Nandito ako para sa anak ko. I heard what happened. Nakakakilabot. To think na inilagay mo siya sa panganib sa kamay ng mga kung sino-sino lang. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Lira. Hindi ito isang simpleng tingin. Ito ay isang pagsusuri, isang paghuhusga. Tiningnan siya ni Isabel mula ulo hanggang paa na para bang si Lira ay isang dumi sa kanyang perpektong mundo. Ang pagmamahal at pag-aalala na nakita ni Lira sa mga mata ni Miguel ay binaliwala lang ni Isabel. Miguel, please! Pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay naging malambing ngunit puno ng lason. Let's not make a scene. Alam kong nagkamali tayo pareho, but Angelo needs his real mother, lalo na ngayon. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa pagiging ina. Isabel, sagot ni Miguel, ang galit ay nagsisimula nang kumulog sa kanyang boses. Iniwan mo siya. Halos hindi mo siya maalala maliban na lang kung may kailangan ka. At ikaw, isang perpektong ama? Tumawa si Isabel, palaging abala sa iyong imperyo. Kaya mo ngang hayaan ang isang hamak na katulong na halos pumatay sa kanya. Ang akusasyon ay tumama kay Lira na parang sampal. Niyakap niya si Angelo ng mas mahigpit. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Doon, ibinaling ni Isabel ang kanyang buong atensyon kay Lira. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang niya ay puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Huminto ito sa mismong harapan ni Lira. Napakabango, napakaganda, at nakakatakot. So this is her, sabi ni Isabel sa isang mapanghamak na bulong habang tinititigan si Lira. Ang bagong laruan ni Miguel. Tumingin siya sa mga mata ni Lira. Sino ka ba? Oo nga pala. Isang ngiting mapanlait ang gumuhit sa perpekto niyang labi. Ang hampas lupang katulong. Ang mga salita ay binitawan ng dahan-dahan. Bawat pantig ay isang insulto. Pakiramdam ni Lira ay para siyang hinubaran sa harap ng lahat. Ang init ng hiya at galit ay umakyat sa kanyang mga pisngi. Bago pa man makasagot si Miguel, isa sa mga abogado ni Isabel ang lumapit kay Lira. Miss Lira Alcantara? Naguguluhang tumango si Lira. Inabot ng lalaki ang isang makapal na brown envelope. You are being served. Nanginginig ang mga kamay ni Lira habang inaabot ang sobre. Nang buksan niya ito, ang nakasulat sa unang pahina ay malinaw. Isang petisyon sa korte na inihain ni Isabel de la Torre Imperial, humihiling ng sole and exclusive custody para sa anak nilang si Angelo Imperial at isang temporary restraining order laban kay Lira Alcantara. Nabitawan ni Lira ang mga papel. Kumalat ito sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang kanyang pangarap na maging pamilya ay biglang naging isang legal na bangungot. Kinagabihan, ang laban ay hindi na lang sa loob ng mansyon. Lumabas na ito sa buong mundo. Sa telebisyon, sa primetime news, isang eksklusibong panayam ang ipinalabas. Naroon si Isabel. Ang kanyang makeup ay bahagyang magulo para magmukhang problemado. Ang kanyang mga mata ay may mga pekeng luha. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, sabi niya sa reporter. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkukunwaring sakit. Ang tanging gusto ko lang ay ang kapakanan ng aking anak. Pinagkakaitan po ako ng karapatan na makasama siya. At ngayon, nalaman ko na lang na ang buhay niya ay nasa panganib dahil sa isang irresponsableng tagapag-alaga na hindi natin alam kung saan nanggaling. Bilang isang ina, lalaban po ako. Lalaban ako para sa anak ko.
Ang camera ay nag-zoom in sa kanyang umiiyak na mukha. Sa ilalim ng screen, isang headline ang lumabas. Nakasulat sa malalaki at galit na letra. Ina, humihingi ng saklolo, buhay ng anak, nalagay sa alanganin sa kamay ng isang yaya. Napatay ni Miguel ang telebisyon, ngunit huli na. Ang lason ay naikalat na. Ang demonyo ay hindi lang dumating. Nagpakilala na ito sa buong mundo bilang isang anghel. Ang mansyon ng mga Imperial ay naging isang war room. Ang dating payapang library ay napuno ng mga abogadong nakasuit. Ang kanilang mga boses ay naghahalo sa tunog ng mga telepono at ng kaluskos ng daan-daang pahina ng mga dokumento. Para kay Miguel, ito dapat ang kanyang teritoryo. Sanay siya sa ganitong laban. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nararamdaman niyang hindi siya ang nangunguna. Palagi siyang nahuhuli. Mr. Imperial, sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang punong abogado, habang ibinababa ang isang folder sa lamesa. Ang kanyang muka ay seryoso. Gaya ng inaasahan, hindi lang ikaw ang kanilang target. Si Miss Alcantara ang kanilang pinupuntirya. May mga investigador na sila sa probinsya niya ngayon. Isang ugat ang pumitik sa sentido ni Miguel. Anong ginagawa nila doon? Kinakausap ang lahat. Mga dating kapitbahay, mga kamag-anak, mga guro. Naghahanap sila ng kahit anong dumi na maibabato sa kanya. Ang kahirapan ng pamilya niya, ang dahilan ng paghinto niya sa pag-aaral. Lahat ay kanilang binabaluktot para maging isang kwento ng desperasyon at ambisyon. Kumuyom ang kamao ni Miguel. Kung pera ang kailangan, bayaran niyo ang mga kapitbahay na yon. Doblehin niyo ang alok nila. Umiling si Attorney Reyes. It's not that simple, sir. Hindi sila naghahanap ng katotohanan. Gumagawa sila ng isang naratibo. Isang kwento na ibebenta nila sa korte at sa publiko. Ang kwento ng isang mahirap na dalaga na gagawin ang lahat para makatakas sa kahirapan, kahit pa ang manloko ng isang mayamang ama. Ang bawat salita ng abogado ay isang sampal sa kanya dahil ang naratibong iyon ay halos kapareho ng kwentong pinaniwalaan niya noong unang gabi. Kinabukasan, ang naratibong iyon ay nagkaroon ng mukha. Isang umaga, habang nag-aalmusal, isang katulong ang nag-abot ng tablet kay Miguel. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa screen, isang sikat na tabloid website ang nakabukas. At sa pinakataas, isang malaking larawan ni Lyra, kuha marahil ng hindi niya namamalayan habang naglalakad sa hardin. Sa tabi nito, isang larawan ni Miguel, nakuha sa isang business event. At ang headline, nakasulat sa malalaki at mapang-insultong letra, mula nursing school, naging sugar baby ng bilyonaryo. Naramdaman ni Miguel na umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang ulo. Binasa niya ang laman ng artikulo. Puno ito ng mga kasinungalingan at mga source na walang pangalan. Pinapalabas na ginamit lang ni Lyra ang kanyang kaalaman sa nursing para makapasok sa mansyon at ang tunay niyang pakay ay akitin ng malungkot na bilyonaryo. Tawagan mo ang legal department. Sigaw niya, ibinato ang tablet sa sofa. Ipasara ang website na yan. Idemanda ang lahat ng nasa likod nito. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Lyra. Nakatayo sa may pintuan ng dining room. Hawak nito ang sariling cellphone. Binabasa ang parehong artikulo. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sakit at kahihiyan. Nakita ni Miguel kung paano ito nag-scroll pababa. Marahil ay binabasa na ang mas brutal na bahagi. Ang comment section. Lyra! Bulong ni Miguel. Umiling lang si Lyra at mabilis na tumalikod. Naglakad paakyat sa kanyang silid. Hindi siya umiyak. Mas masakit pa roon. Para siyang isang bulaklak na biglang nalanta. Doon nagsimula ang unang lamat sa kanilang samahan. Kinagabihan, pinuntahan siya ni Miguel sa silid. I'll fix this, Lyra, sabi niya, sa paraang alam niya. Nag-hire ako ng isang buong PR team. Gagawa tayo ng counter-narrative.
Ilalabas natin ang panig mo. Paano? Putol ni Lira. Ang kanyang boses ay walang buhay. Anong panig, sir? Ang panig ng isang mahirap na probinsyana? Sino ang maniniwala sa akin laban sa isang Isabel de la Torre? Tingin niyo ba lahat ng bagay na dadaan sa pera? At mga abogado? I'm trying to protect you. Git ni Miguel. Ang pagkadismaya ay naririnig sa kanyang boses. Hindi niya maintindihan kung bakit tinatanggihan ni Lira ang tulong niya. O baka sinusubukan niyong protektahan ang sarili niyo? Sagot ni Lira. At sa pagkakataong ito, may mga luha ng namumuo sa kanyang mga mata. Dahil nakakahiya na ang isang Miguel Imperial ay naloko ng isang sugar baby? Nasaktan si Miguel sa sinabi nito. That's not true and you know it. Hindi ko na po alam, bulong ni Lira, habang tumalikod ito sa kanya. Baka tama nga sila. Baka gulo lang talaga ang dala ko sa buhay niyo. Sa gitna ng digmaang ito, dumating ang araw ng itinakdang supervised visit ni Isabel. Pumasok siya sa mansyon na parang isang reyna, may dalang isang bundok ng mamahaling laruan. Ngunit hindi interesado si Angelo sa mga robot o mga kotseng de kuryente. Ang hinahanap ng mga mata nito ay si Lira na pinagbawalan ng mga abogado na lumapit. Sa hardin, habang pilit na kinakarga at niyayakap ni Isabel si Angelo, may isang kasama itong kaibigan na walang tigil sa pagkuha ng litrato gamit ang cellphone. Mga litratong nagpapakita ng isang mapagmahal na ina na muling kasama ang kanyang pinakamamahal na anak. Nakita ni Miguel ang lahat. Nakita niya ang pagkainis sa mukha ni Angelo. Nakita niya ang pagkukunwari sa mga ngiti ni Isabel at naramdaman niya ang isang matinding kawalang kaya. Kinagabihan, muling tumawag si Attorney Reyes. Ang boses niya sa kabilang linya ay mabigat at pagod. Mr. Imperial, panimula niya. May desisyon na ang korte tungkol sa huling mosyon na isinampa ng kampo ni Isabel. Napatayo si Miguel. And nagkaroon ng sandaling katahimikan. Dahil sa public controversy na nakapalibot ngayon kay Miss Alcantara, pagpapatuloy ng abogado. At para na rin daw sa best interest of the child habang dinidinig ang kaso, naglabas ang korte ng isang kautusan. Anong kautusan? Halos pasigaw na tanong ni Miguel. Huminga ng malalim si Attorney Reyes bago binitawan ang mga salitang babagsak na parang bomba sa buong mansyon. Isang temporary protection order, epektibo bukas ng umaga. Si Miss Lira Alcantara ay inuutusang lumayo sa batang si Angelo Imperial sa layong hindi bababa sa 100 metro hanggang sa susunod na pagdinig. Ang umagang yon ay dumating na may kasamang kulay abong kalangitan na para bang ang buong kalikasan ay nakikidalamhati. Para kay Lira, ang bawat anino sa mansyon ay tila mas mahaba at mas madilim. Ang kautusan ng korte ay isang malamig at matalim na bakal na humati sa kanyang mundo. 100 metro. Gaano kalayo ang 100 metro? Ito ang agwat sa pagitan ng kanyang puso at ng tibok ng puso ng batang itinuring na niyang sarili. 9:00 ng umaga. Isang itim na sasakyan mula sa Department of Social Welfare and Development ang pumasok sa gate. Lumabas mula rito ang isang babaeng social worker. Ang kanyang mukha ay propesyonal, ngunit may bahid ng awa. Kasama ang 2 unipormadong pulis. Hindi sila naroon para mang-aresto, kundi para tiyakin na ang kautusan ng korte ay masusunod. Nasa sala si Angelo, masayang naglalaro sa sahig. Nang makita niya ang mga estranghero, bigla siyang natakot at tumakbo papunta kay Lira, yumakap ng mahigpit sa mga binti nito. Yayali, bulong niya. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng takot. Umupo si Lira at niyakap ang bata. Shh, baby, okay lang. Nandito lang si Yaya. Ngunit ang sarili niyang boses ay nanginginig. Lumapit ang social worker. Miss Alcantara, sabi niya sa isang mahinang boses. Pasensya na po. Kailangan na po nating... Sandali lang po. Pakiusap ni Lira.
Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. 5 minuto lang po. Pakiusap. Tumango ang babae, halatang naaawa sa eksena. Dinala ni Lyra si Angelo sa isang sulok, palayo sa mga matang mapanghusga. Angelo, baby. Panimula niya. Pilit nang ngumingiti kahit ang kanyang puso ay dinudurog. Makinig ka kay Yaya, ha? May pupuntahan ka lang saglit. Maglalaro ka sa isang bagong lugar na maraming laruan. Umiling si Angelo. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ayaw. Dito lang. Sama ka, Yaya Lee. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lyra. Mabilis niya itong pinunasan bago makita ng bata. Hindi pwede si Yaya ngayon eh. Pero babalikan ka namin ni Daddy mo, okay? Promise. Ayaw. Sigaw ni Angelo. Ang kanyang takot ay naging isang malakas na iyak. Kumapit siya nang mas mahigpit sa damit ni Lyra na para bang ang pagbitaw ay nangangahulugan ng katapusan ng mundo. Dito lang ako. Dito lang kay Yaya Lee. Ang bawat sigaw ng bata ay isang punyal na paulit-ulit na tumatarak sa puso ni Lyra. Pinilit niyang maging matatag. Hinalikan niya ang noo ng bata, ang pisngi, ang maliliit nitong mga kamay. Mahal na mahal ka ni Yaya, Angelo. Bulong niya. Tandaan mo yan palagi. Pagkatapos ay sinimulan niyang kantahin ang oyayi na laging nagpapatulog dito. Tulog na. Bunso. Ang ina mo'y wala pa. Ang kanyang boses ay basag, nanginginig, at puno ng sakit. Ang dating kantang pampatulog ay naging isang kanta ng pamamaalam. Sa bawat nota, mas lalong humahagulgol si Angelo. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumukuyom sa damit niya. Wala nang nagawa ang social worker. Marahan siyang lumapit at sinenyasan ng mga pulis. Sa pinakamaingat ngunit pilit na paraan, pinaghiwalay nila ang dalawa. Ang sigaw ni Angelo nang mailayo siya kay Lyra ay isang tunog na habang buhay na bababagabag sa kaluluwa ng dalaga. Nagpumiglas ito, sinisipa ang hangin, ang kanyang mga braso ay nakaunat pabalik kay Lyra. Yaya Lee, Mama Lee, ayoko, huwag! Napatayo si Lyra. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang bawiin ang bata, ngunit ang kanyang mga paa ay tila ibinaon sa sahig. Ang tanging nagawa niya ay manood habang isinasakayang umiiyak na si Angelo sa sasakyan. Mula sa bintana, nakita niya ang mukha ng bata, basang-basa sa luha, ang bibig ay paulit-ulit na binibigkas ang kanyang pangalan hanggang sa tuluyan ng umandar at maglaho ang sasakyan sa may kanto. Nang mawala na ang sasakyan, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig at doon ibinuhos ang lahat ng sakit sa isang malakas at walang katapusang paghagulgol. Nang gabing iyon, ang mansyon ay naging isang malaking puntod. Ang katahimikan ay masakit, mas malupit kaysa sa anumang ingay. Walang sigaw ng bata, walang tawanan, walang maliliit na yapak na tumatakbo sa pasilyo. Ang bawat sulok ay isang paalala ng isang buhay na nawala. Pumasok si Lyra sa kanyang silid. Ang lahat ng kanyang gamit ay nakalagay na sa kanyang luma at maliit na maleta. Sa ibabaw ng kama, may isang puting sobre. Sa loob nito ay isang liham para kay Miguel. Sir Miguel, patawad po. Patawad kung naging pabigat ako sa buhay ninyo. Mula sa simula, alam ko na hindi ako nababagay sa mundong ito. Pero ang pagmamahal ko po kay Angelo, iyon ay totoo. At dahil sa pagmamahal na yon, kailangan ko na pong umalis. Nakita ko po kung paano nila ako ginagamit para saktan kayo, para ilayo sa inyo ang sarili ninyong anak. Habang nandito po ako ang magiging kahinaan ninyo. Ako ang bala na gagamitin nila laban sa inyo. Ayoko pong mangyari iyon. Mas mahalaga po ang kapakanan ni Angelo kaysa sa sarili kong kaligayahan. Kapag wala na po ako, mawawalan na sila ng dahilan para guluhin kayo. Mas madali na po para sa inyo
nabawiin si Angelo. Iyon lang po ang mahalaga. Salamat po sa lahat. Salamat sa pagtitiwala. Kahit sa huli ay nasira ko lang. Huwag po kayong mag-alala para sa akin. Alagaan niyo po ng mabuti si Angelo. Sabihin niyo po sa kanya araw-araw na mahal siya ni Yaya Linya. Paalam. Nagmamahal, Lira. Maingat niyang tiniklop ang liham at ipinasok sa sobre. Inilagay niya ito sa gitna ng kama kung saan siguradong makikita ito. Pagkatapos, sinulyapan niya ang buong silid sa huling pagkakataon. Ang mga librong ibinigay sa kanya ni Miguel ay nakasalansan pa rin sa mesa. Isang paalala ng isang pangarap na muling nawasak. Ang maliit na larawan ni Angelo na palihim niyang kinuha ay mahigpit niyang hinawakan bago isinilid sa kanyang bulsa. Ito na lang ang tanging bagay na dadalhin niya mula sa lugar na ito. Tahimik na parang isang magnanakaw sa gabi, kinuha niya ang kanyang maleta at lumabas ng silid. Dahan-dahan siyang bumaba sa malawak na hagdanan, iniiwasan ang bawat baitang na lumilikha ng ingay. Ang buong mansyon ay natutulog. Walang kamalay-malay na ang puso nito ay muling umaalis. Wala nang luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Naubos na. Ang natitira na lang ay isang malalim at malamig na kalungkutan. Isang pagtanggap sa isang mapait na katotohanan. May mga taong tulad niya na ipinanganak para lang manatili sa pampang, nakatanaw sa kaligayahan ng iba mula sa malayo. Nang makarating siya sa malaking pinto, hindi na niya kailangang magpaalam kanino man. Ang mga security guard sa gate ay tumangulang sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa. Walang sino man ang sumubok na pigilan siya. Humakbang siya palabas sa ilalim ng madilim na kalangitan. Walang bituin, walang buwan. Dala-dala ang kanyang mabigat na maleta at mas mabigat pang puso, nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa nag-iisang lugar na naramdaman niyang siya ay naging isang ina. Ilang oras pa ang lumipas. Kadarating lang ni Miguel mula sa isang desperadong pakikipagpulong sa kanyang mga abogado. Pagod na pagod ang kanyang katawan at kaluluwa. Ang mansyon ay sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Walang Lira na naghihintay para kamustahin siya. Walang Angelo. Lira? Tawag niya. Umaasa pa rin. Walang sumagot. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang puso. Mabilis siyang umakyat sa hagdan, 2 baitang sa bawat hakbang. Tinungo niya ang silid ni Lira. Kumatok siya. Lira, nandyan ka ba? Katahimikan. Pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang silid ay malinis at maayos na para bang walang nakatira dito. Ang kama ay walang gusot. At sa gitna nito, ang isang puting sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinampot niya ito. Kilala niya ang sulat kamay na yon. Binuksan niya ito at binasa ang bawat salita. Ang bawat pangungusap ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang puso. Pabigat, kahinaan, bala. Ang mga salitang ginamit ni Lira ay ang eksaktong mga salitang bumabagabag sa kanyang isipan. Siya ang may kasalanan. Ang kanyang mundo, ang kanyang pangalan, ang kanyang kaaway. Ang mga ito ang sumira sa dalisay na pagmamahal ng babaeng ito. Nang matapos niyang basahin ang liham, ang papel ay nayupi sa kanyang kamao. Isang sigaw na puno ng sakit, pagsisisi at kawalan ng pag-asa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Nabitawan niya ang sulat at tumakbo siya palabas ng silid, palabas ng mansyon. Lira! Sigaw niya sa kawalan ng gabi. Ang kanyang boses ay desperado, basag. Lira, bumalik ka! Patawarin mo ako! Lira! Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malamig na ihip ng hangin
At ang walang katapusang katahimikan, nawala na ang kanyang anak. At ngayon, nawala na rin ang babaeng kanyang minamahal. Sa sandaling iyon, si Miguel Imperial, ang makapangyarihang bilyonaryo, ay wala nang natira. Siya ay ganap at lubusang nawasak. 2 araw, 2 araw na parang 2 taon para kay Miguel, ang mansyon ay naging isang kulungan ng kalungkutan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang ang kwentong ito ay magtapos sa ganito. Ipinahanap niya si Lyra sa lahat ng kanyang tauhan. At sa 2 araw, isang tawag ang kanyang natanggap. Natagpuan nila si Lyra hindi sa terminal ng bus o sa probinsya. Natagpuan nila siya sa isang lugar na hindi niya inaasahan, sa loob ng simbahan ng Baklaran. Nakarating si Miguel sa simbahan na dala-dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Naabutan niya si Lyra, nakaupo sa isa sa mga huling bangko, nakatingin sa altar. Payapa ang kanyang mukha, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang isang malalim na kalungkutan. Umupo si Miguel sa tabi niya, nag-iingat na hindi ito magulat. Lumingon si Lyra. May bahid ng gulat sa kanyang mukha, ngunit walang takot. Tila inaasahan na niyang darating ang sandaling ito. "Bakit ka umalis?" tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. "Sinabi ko na po sa sulat," sagot ni Lyra. Hindi tumitingin sa kanya. "Pabigat lang po ako." "Hindi," mariing sabi ni Miguel. At sa pagkakataong ito, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Lyra. "Malamig ito. Ikaw ang lakas ko, Lyra. Hindi ka kahinaan. Noong nawala ka, doon ko naintindihan na hindi ko kayang lumaban nang wala ka. Hindi namin kaya." Tumingin si Lyra sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Pero ang korte, ang mga tao, hindi mahalaga ang sinasabi ng korte o ng mga tao. Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Ang mahalaga ay ang sinasabi ng puso natin. "Lyra, hindi ako nakikiusap na bumalik ka bilang yaya ni Angelo. Nakikiusap akong bumalik ka para samahan akong lumaban bilang katuwang ko, bilang pamilya." Iyon ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Lyra. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang pagod na puso. Ang araw ng huling pagdinig ay dumating. Ang courtroom ay puno. Nasa isang panig si Isabel. Kumpiyansa at elegante, ang kanyang mga abogado ay tila mga asong handang sumalakay. Sa kabilang panig si Miguel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Katabi niya si Lyra. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ngunit may bagong lakas sa kanyang tindig. Hindi na siya ang yaya na yumuyuko. Siya ay isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang minamahal. Isa-isang nagsalita ang mga testigo ni Isabel. Mga pekeng eksperto, mga binayarang kapitbahay, lahat ay nagpinta ng isang larawan ni Lyra bilang isang oportunista. Pagkatapos, si Isabel mismo ang umupo sa witness stand. Umiyak siya. Nagmakaawa siya. Ipinakita niya ang mga litratong kuha noong kanyang supervised visit. Isa siyang perpektong actress. Nang matapos siya, tumayo ang abogado ni Miguel. "The defense calls Lyra Alcantara to the stand." Natahimik ang buong korte. Naglakad si Lyra patungo sa gitna. Bawat hakbang ay may bigat. Kinakabahan siya. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Miguel, tumango ito sa kanya. Isang tango na nagsasabing, "Kaya mo yan." Sinimulan siyang tanungin ng abogado ni Isabel sa isang paraang mapanira. "Miss Alcantara, hindi ba't totoo na ikaw ay isang nursing school dropout?" "Opo." "At hindi ba't totoo na bago ka pumasok sa mansyon ng mga Imperial, halos wala ka ng pera?" "Opo." "At ngayon, ikaw ay nakatira sa isang mansyon, kumakain ng masasarap na pagkain, at nakakatabi pa ang isa sa pinakamayamang lalaki sa Pilipinas. Sabihin mo sa amin, Miss Alcantara, hindi ba't ito naman talaga ang pangarap mo?"
Sa halip na masaktan, huminga ng malalim si Lyra. Tumingin siya, hindi sa abogado, kundi ng diretso sa hukom. Hindi po yan ang pangarap ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit malinaw at matatag. Ang pangarap ko po ay maging isang nurse. Ang pangarap ko ay alagaan ang mga may sakit. Ang pangarap ko ay makitang gumagaling ang mga taong mahal ko. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako magsisinungaling. Mahirap po kami. Pero hindi po ako tinuruan ng mga magulang ko na manlamang ng kapwa. Tinuruan po nila akong magmahal. Hindi po ako ang ina ni Angelo sa dugo. Alam ko po iyan. Hindi ko po kayang tumbasan ang 9 na buwan na dinala siya sa sinapupunan. Tumingin siya sa direksyon ni Isabel na ngayon ay hindi na ngumingiti. Pero alam ko po kung ano ang paborito niyang laruan. Alam ko po kung anong kanta ang nagpapatulog sa kanya. Alam ko po kung paano siya patahanin kapag umiiyak siya dahil sa masamang panaginip. Alam ko po ang itsura ng unang ngiti niya, ang tunog ng unang halakhak niya. Alam ko po ang pakiramdam ng maliliit niyang kamay na yumayakap sa akin na para bang ako ang buong mundo niya. Siguro po hindi yon nakasulat sa anumang batas. Siguro po wala yon sa anumang dokumento. Pero para sa akin, Your Honor, yun po ang pagiging isang ina. Ang kanyang mga salita ay binitawan ng may buong katapatan. Walang pagkukunwari, walang drama. Tanging ang dalisay na tinig ng isang pusong nagmamahal na tahimik ang buong korte kahit ang hukom ay tila natigilan. Sa puntong yun, tumayo ang abogado ni Miguel. Your Honor, the defense would like to present one final piece of evidence. Ipinasa niya ang isang USB drive sa court clerk. Ilang sandali pa, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Boses ni Isabel, "Oh my God, girl! Of course I don't really want to raise a child. It's exhausting. But Angelo's trust fund? It's worth billions. My businesses are failing. I need that money. All I have to do is cry a little, pretend to be a victim, and the court will give him to me. It's so easy." Ang mukha ni Isabel ay naging kasing puti ng kanyang bestida. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho. "Objection, Your Honor. This is an illegal recording." Sigaw ng kanyang abogado. "The recording was provided by the person on the other end of the line, Your Honor. A former friend of Miss De La Torre who could no longer stomach her deceit." Kalmadong sagot ng abogado ni Miguel. Ang huling ebidensya ay tumama na parang isang kidlat. Ang lahat ng kasinungalingan ay nasunog. Ang lahat ng katotohanan ay lumabas. Tumingin ang hukom kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lyra at ang kanyang ekspresyon ay lumambot. Itinaas niya ang kanyang gavel. "This court is adjourned. The final verdict will be announced tomorrow morning at 10. Tok! Ang tunog ng martilyo ay dumagundong. Ngunit para kina Miguel at Lyra, hindi ito tunog ng katapusan. Ito ay tunog ng isang bagong simula. Ang hangin sa loob ng courtroom kinabukasan ay mas mabigat pa kaysa sa nakaraan. Bawat paghinga ay tila isang pagsisikap. Bawat pag-ubo ay umalingaw-ngaw. Nakaupo si Miguel at si Lyra, magkatabi. Sa ilalim ng lamesa, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Ang kanilang mga palad ay basa sa kaba. Hindi sila nag-uusap. Lahat ng dapat sabihin ay nasabi na. Ang tanging natitira na lang ay ang maghintay. Sa kabilang panig, si Isabel ay nakaupo na parang isang estatwang yelo. Wala na ang kumpiyansa, wala na ang mga peking luha. Ang natitira na lang ay isang maputlang muka at mga matang puno ng malamig na galit. 10:00 ng umaga. Pumasok ang hukom. Tumayo ang lahat. Ang bawat puso sa silid ay tumitibok sa iisang mabilis na kumpas. Umupo ang hukom, inayos ang kanyang salamin, at kinuha ang isang makapal na dokumento. Natahimik ang buong korte. After careful and thorough deliberation of all the evidence and testimonies presented in the case of Imperial versus De La Torre,
Panimula ng hukom, ang kanyang boses ay formal at walang kinikilingan. This court has reached a verdict. Huminga ng malalim ang hukom. Ang ilang segundong katahimikan ay tila isang kawalang hanggan. Regarding the petition filed by Miss Isabel de la Torre for the sole and exclusive custody of the minor, Angelo Imperial, this court finds the petition to be not only without merit, but filed with malicious intent and deceit. Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang maririnig mula sa panig ni na Miguel. Humigpit ang hawak ni Lyra sa kamay nito. The evidence overwhelmingly shows that the petitioner has acted not in the best interest of the child, but for her own financial gain. The audio recording, which has been verified and deemed admissible, is a clear proof of attempted fraud. Therefore, the petition is hereby denied, dismissed with prejudice. Hindi pa doon natapos ang hukom. Tumingin siya ng diretso kay Isabel. Furthermore, due to the petitioner's blatant attempt to manipulate this court and endanger the child's welfare for monetary purposes, this court is revoking all of Mrs. De la Torre's existing parental and visitation rights, effective immediately. The court will also forward its findings to the prosecutor's office to investigate possible charges of perjury and attempted fraud. Gumuho ang mundo ni Isabel. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong gulat at pagkatalo. "No! You can't do this to me!" Sigaw niya. Ngunit dalawang bailiff ang agad na lumapit sa kanya. Hindi sila pinansin ng hukom. Ang kanyang tingin ay bumaling na ngayon kina Miguel at Lyra. Ang kanyang seryosong mukha ay bahagyang lumambot. To the father, Mr. Miguel Imperial, sole custody is granted. Anunsyo niya. At pagkatapos ay idinugtong niya ang mga salitang hindi nila malilimutan. And the court would like to make a special annotation. It recognizes the undeniable and profound bond between the child and his primary caregiver, Ms. Lyra Alcantara. While blood may define lineage, it is love, care, and sacrifice that truly define a parent. This court sees that love in you, Ms. Alcantara. May you continue to be a guiding light in the child's life. Tok! Sa huling pagpukpok ng martilyo, natapos na ang lahat. Opisyal na. Nanalo sila. Niyakap ni Miguel si Lyra ng napakahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa buhokok nito. "Salamat," bulong niya. "Salamat, Lyra. Nanalo tayo." Iyak ni Lyra. Hindi na luha ng sakit, kundi ng purong kagalakan at ginhawa. Uwi na si Angelo. Habang papalabas sila ng korte, nakita nila si Isabel na kinakausap ng mga pulis. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mga mata ni Isabel ay puno ng pagkamuhi. Ngunit para kina Lyra at Miguel, wala na itong bigat. Isa na lang siyang multo ng nakaraan. Ang biyahe papunta sa Social Welfare Center ay ang pinakamabilis at pinakamahabang biyahe sa kanilang buhay. Bawat metro na kanilang nilalakbay ay isang metrong mas malapit sa kanilang anak. Pagdating nila, isang social worker ang sumalubong sa kanila. May ngiti sa labi. Hinihintay na po niya kayo. Dinala sila sa isang maliit na playroom. At doon, sa gitna ng mga laruan, nakaupo si Angelo sa sahig, malungkot na nakatingin sa bintana. "Angelo!" Tawag ni Miguel sa isang mahinang boses. Dahan-dahang lumingon ang bata. Sa una, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkalito. Pagkatapos, nanlaki ito sa pagkilala. At pagkatapos, isang malaking namang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na parang pagsikat ng araw. "Daddy?" Sigaw niya. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dumapo sa babaeng nasa likod ng kanyang ama. "Mama Lee!" Tumakbo siya. Isang maliit na bolang apoy ng purong pagmamahal. Tumakbo siya ng buong bilis. Hindi na niya alam kung sino ang unang yayakapin, kaya't ibinuka niya ang kanyang mga braso at niyakap ang mga binti nilang dalawa ng sabay. Napaluhod si Lyra at Miguel at niyakap nila si Angelo sa isang mahigpit na group hug.
Ang init ng katawan ng bata, ang amoy ng kanyang buhok, ang tunog ng kanyang paghinga, lahat ay bumalik. Buo na ulit sila. "Uwi na tayo, baby," bulong ni Lyra habang paulit-ulit na hinahalikan ang pisngi ng bata. "Uwi na tayo." Nang gabing iyon, ang hapagkainan ng mga imperial ay hindi na malungkot. Ang katahimikan ay napalitan ng kwentuhan at tawanan. Pinapanood ni Miguel si Lyra habang sinusubuan nito si Angelo na masayang nagkukwento tungkol sa malaking bahay na pinuntahan niya. Sa sandaling iyon, wala nang bilyonaryo, wala nang dating yaya. Mayroon na lang isang ama, isang ina at isang anak. Isang pamilyang binuo ng pagsubok, pinatatag ng sakripisyo at pinagbuklod ng pag-ibig na mas malakas kaysa sa anumang batas o dugo. Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na si Angelo sa kanyang silid, magkatabing nakaupo sina Miguel at Lyra sa sala. Tahimik na nakatingin sa apoy sa fireplace, biglang tumayo si Miguel. May kinuha siya sa kanyang briefcase. Hindi ito isang singsing, isa itong folder. Inabot niya ito kay Lyra. Nagtatakang binuksan ito ni Lyra. Sa loob, nakita niya ang isang application form at isang resibo. Nakapangalan sa kanya. Isang enrollment form para sa pinakamagandang nursing school sa Maynila. Bayad na. Napatingin siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Lumuhod si Miguel sa harap niya. Hawak ang kanyang mga kamay. "Sinabi ko sa sarili ko na kapag bumalik ka, hindi ko nahahayaang may anumang makapigil sa mga pangarap mo. Ang pangarap mo ay pangarap ko na rin." Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad at pagmamahal. "Will you let me and Angelo be your family, Nurse Lyra?" Lumipas ang isang taon. Ang isang taon ay maaaring maging maikli lamang, ngunit para sa pamilyang nabuo sa gitna ng unos, ang isang taon na yon ay isang buong buhay ng pagbabago. Isang maaraw na hapon sa isang abalang ospital sa Maynila. Isang babaeng nakasuot ng malinis na puting uniforme ng nurse, ang mabilis, ngunit mahusay na gumagalaw sa pasilyo. Ang kanyang muka ay seryoso at nakatuon sa kanyang ginagawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa kanyang nameplate, nakasulat, "Lyra Alcantara, RN." "Nurse Lyra, good job kanina sa ER." Bati ng isang doktor na nakasalubong niya. "You have a gift." Ngumiti si Lyra, isang ngiting puno ng pasasalamat at katuparan. "Salamat po, Doc." Siya ay isa sa mga pinakamahuhusay sa kanyang klase. Isang nurse na hindi lang nagtatrabaho gamit ang isip, kundi pati na rin ang puso. Ang bawat pasyenteng kanyang inaalagaan ay nakakaramdam hindi lang ng ginhawa sa katawan, kundi pati na rin ng pag-asa. Dahil alam ni Lyra kung ano ang pakiramdam ng maging isang taong nangangailangan ng pag-aaruga. Sa gitna ng kanyang abalang-abalang duty, natanaw niya sa dulo ng pasilyo ang dalawang pamilyar na figura. Isang matangkad na lalaki na may hawak na paper bag at isang maliit na batang lalaki na masayang kumakaway sa kanya. "Mama!" Sigaw ni Angelo na ngayon ay mas matangkad na at mas bibo. Ang puso ni Lyra ay lumundag sa tuwa. Sinalubong niya ang kanyang mag-ama. "Anong ginagawa niyo dito?" tanong niya, habang hinahalikan sa pisngi si Angelo at tumitingin kay Miguel. "Delivery service," sagot ni Miguel. Isang mapagmahal na ngiti ang nasa kanyang labi. "Alam naming hindi ka pa nagla-lunch." Iniabot niya ang paper bag na naglalaman ng paboritong pagkain ni Lyra. Si Miguel Imperial, ang dating bilyonaryong hindi marunong gumamit ng coffee machine, ay isa na ngayong mapagmahal na asawa na alam ang bawat maliit na detalye tungkol sa babaeng kanyang pinakamamahal. Ang dating malamig at malungkot na aura ni Miguel ay matagal nang nawala. Napalitan ito ng init at kapanatagan. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga mula sa opisina at ang kanyang pinakapaboritong business meeting ay ang paglalaro ng taguan kasama si Angelo sa kanilang hardin.
Natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga sandaling tulad nito. Isang Sabado ng hapon, dinala nila si Angelo sa isang parke. Ito na ang kanilang naging pamilyar na ritual. Habang masayang naglalaro si Angelo sa swing, magkatabing nakaupo sina Miguel at Lyra sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinapanood nila ang kanilang anak. Ang bawat halakhak nito ay isang testimonya sa kanilang pinagdaanan. Naaalala mo pa ba noong una tayong nagkakilala? Tanong ni Miguel. Hinahawakan ng kamay ni Lyra. Paano ko po makakalimutan yun? Tumawa si Lyra. Halos ipinakulong niyo ako. Nagtawanan silang dalawa. Ang dating masakit na alaala ay isa na lang ngayong kwentong nagpapatunay kung gaano nakalayo ang kanilang narating. Alam mo, sabi ni Miguel habang hinaharap si Lyra, may kulang pa. Ha? Anong kulang? Okay na tayo, 'di ba? Umiling si Miguel. Hindi pa. Hindi pa opisyal sa mata ng Diyos at ng batas. Sa harap ng nagtatakang mga mata ni Lyra, dahan-dahang lumuhod si Miguel Imperial sa damuhan ng isang pampublikong parke. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Hindi ito naglalaman ng isang application form. Sa pagkakataong ito, isa itong singsing. Isang simple ngunit eleganteng singsing na may isang maliit na diamante na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Lyra Alcantara, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal nang walang takot. Ikaw ang nagbuo sa akin at sa anak ko. Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Ang mga tao sa parke ay napahinto. Pinapanood sila. Si Angelo, mula sa swing, ay sumisigaw, "Go, Daddy!" Napuno ng luha ang mga mata ni Lyra, ngunit ito na ang pinakamatamis na luha sa lahat. Will you marry me, Lyra? Will you officially be my wife and Angelo's mother? Hindi na kailangan ng salita. Isang masayang tawa at isang mabilis na tango mula kay Lyra ang naging sagot. Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama ang sukat, na para bang ito ay ginawa para lamang sa kanya, naghihintay sa tamang panahon. Tumayo sila at nagyakap ng mahigpit, habang ang palakpakan ng mga estranghero sa paligid ay nagsilbing musika sa kanilang perpektong sandali. Ang huling eksena ay hindi nagtatapos doon. Nagtatapos ito sa isang litrato. Isang litratong nakasabit sa gitna ng sala ng mansyon ng mga imperial. Sa litrato, may 3 taong nakatayo sa tabi ng dagat habang papalubog ang araw. Isang lalaki, isang babae, at isang batang lalaki sa gitna. Hawak ang kanilang mga kamay. Ang kanilang mga anino ay mahaba, ngunit ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa liwanag. Hindi sila perpekto. Binuo sila mula sa mga basag na piraso ng nakaraan, pinagdugtong-dugtong ng mga luha at pagpapatawad. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng ginintoang sinag ng araw, sila ay buo. Sila ay masaya. Sila ay isang pamilyang tahanan ng mga pusong natutong magmahal muli. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa tibok ng pusong sabay na pumipintig para sa isa't isa. Ipinapakita ng kwentong ito na kahit gaano kalaki ang hindi pagkakaunawa, hindi kailanman matatalo ang liwanag ng katotohanan. Mula sa pagiging isang kasambahay na maling napagbintangan at pinalayas matapos iligtas ang isang bata, napatunayan niyang ang kabutihan at tiyaga ay kayang talunin ang alinmang duda. Nang mabunyag ang masamang pakana ng taong tunay na may sala, ang dating sugatang pamilya ay muli niyang natulungan na mabuo. At siya ang naging sandigan ng batang kanyang inalagaan. Sa huli, nang manaig ang hustisya, kinilala siya bilang tunay na ina. Isang gantimpalang nararapat para sa pusong tapat at nagmamahal. Ano ang natutunan ninyo mula sa paglalakbay na puno ng tapang at pagmamahal na ito? Sa tingin ninyo, ano ang nagpatatag sa kanya sa kabila ng paulit-ulit na paghusga?
At higit sa lahat, kamusta kayo ngayon? Sana ay ligtas kayo, payapa, at patuloy na nakakahanap ng init at pag-asa sa sarili ninyong kwento.